Vivo strikes again with the Vivo V60 Lite. Tara, try natin to. So ito na nga pagdating sa Vivo, parang consistent na semi-annual yung release nila pagdating sa kanilang mga V-series model. So kung ikaw ay kakabili mo lang, kung kinakonsider mong kumuha ng Vivo V50 Lite, dapat bang manghinayang ka na meron ng V60 Lite or dapat ba ito yung binibili mo? Syempre pag-uusapan natin yan dito sa video. Kung kamusta nga ba ang phone na to mula sa ating mga tests, yung kanyang pricing, upgrades, at saka yung mga compromise na ma-encounter natin. Pero syempre bago lahat, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below andyan sa baba para ma-update ka sa mga susunod na videos. At syempre kung sakaling nagustuhan mo ang video na to, i-like at i-share mo na rin. For now, simulan muna natin by unboxing the Vivo V60 Lite. So looking at the box of this phone, andyan yung trademark V-series design niya, yung navy blue na box, yung circular design dito sa gitna, and also yung V-series model na naka-indicate dito sa kanyang harapan. Pag tinagal mo na yung kanyang cover, makita mo ang V60 Lite na unit covered in protective plastic, tapos underneath niyan ang kanyang divider, and then kapag tinanggal mo to, yung kanyang mga clear jelly case, documents, charging cable, SIM ejector tool, and then finally, ang kanyang charger. Again, for phones at this price point, hindi na sila nag-include ng wired earphones. So, kailangan kayo ang mag-provide nito. Again, nothing new at this point. Ngayon na alam nyo na yung contents ng kanyang box, pag-usapan na natin ang kanyang design. Pero, wait lang, bago pala yung design, kailangan ko lang din sabihin na meron dalawang klase ng Vivo V60 Lite. Yan ay yung Vivo V60 Lite 4G at saka Vivo V60 Lite 5G. Same to with the Vivo V50 Lite na phones na merong 4G at saka 5G version. So throughout this video, pag-usapan ko kung ano yung mga difference nila in these aspects, and para lang din manote nyo yung unit na meron ako ay yung 4G version ng Vivo V60 Lite. Ngayon, going back sa design ng phone na to, masabi kong trademark Vivo V-series phone pa rin kasi kitang-kita nyo kagad dito sa kanyang camera design na pa-oblong shape yan na naglalaman ng kanyang dual rear camera. Side pa dyan, dito sa mismong back design niya, meron siya parang smooth matte texture, and then yung para sa color niya, kung mapapansin nyo, ayan, kapag tinatamaan siya ng ilaw, ay meron kayong gradient effect na makukuha. So for this phone, available siya in 3 different colors. Meron yung tinatawag nila na pop pink, and then yung meron ako which is yung titanium blue, ayan, parang medyo mukhang bakal na blue. And then lastly, syempre, yung pinaka-plain talaga sa mga colors is yung elegant black. Kung ayaw nyo yung mga agaw pansin talaga na color sa inyong phone. Form factor-wise, may mga slight changes siya compared to the Vivo V50 Lite, kung saan mas slightly manipis at saka slightly mas compact siya, and also slightly mas magaan siya compared to before. Slightly kasi almost negligible yung values, pero may difference pa rin talaga once mahawakan mo sila ng sabay. For the Vivo V60 Lite phones, completely identical talaga yung 4G at saka 5G version nila. Same design, same dimension, same weight. Basically, it's the same body talaga with slight differences versus the 4G and 5G versions. Shape-wise, mas boxier ang Vivo V60 Lite. Flat back, flat front design, at saka even yung dito sa mga sides niya, completely flat yan, at yung mga curves ay nandito lang talaga sa corners ng phone. Nare-retain niya pa rin yung kanyang IP rating, military standard pa rin siya, and then for the back at saka sides ng phone na to, gumagamit siya ng plastic material. Sa kanyang right side, makita nyo ang kanyang lock button, yung kanyang volume buttons, and then nandito sa taas ang kanyang speaker grills, and then nandito sa baba another set of speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, and then finally ang kanyang SIM card tray. For the SIM card tray, dual SIM compatible ang phone na to, hindi siya eSIM compatible at kailangan nano SIM ang inyong ginagamit. In terms of display naman, gumagamit siya ng 6.77-inch Full HD Plus AMOLED display. 120Hz refresh rate na yan, so ito naman yung mga bagay na ina-expect mo for phones at this price ngayon 2025. Isang bagay din na ikinasaya ko sa Vivo V60 Lite, gumagamit pa rin siya ng stereo speakers na dati kasi with Vivo, yung mga model nila under 15,000 pesos, hindi nagkakaroon ng stereo speakers yan. Syempre, mas makakapagbigay ito ng more immersive experience. Even up to 400% volume yan, so kayong gamitin as speakers talaga ang phone na to. However, quality-wise, huwag naman tayo masyadong ma-expect, especially for a phone at this price. Good enough siya and clear siya, however, it tends to be muffled kapag lumalagpas na ng 100% volume. If in case plano nyo gamitin ng phone na to na matagalan, meron siyang 6,500 mAh Blue Volt battery capacity, and upon testing, nakakuha tayo ng above average results. So, just to give you perspective, wait, inom muna akong kape kasi naantok talaga ako.
Ayun, ito kape na to from Black Kettle pala. Shoutout to Black Kettle, lagi umorder ng kape sa kanila. Anyway, in terms of phones kasi na na-release ngayon 2025, halos lahat talaga ng phones na na-review ko tumaas ang battery capacity. So para sa akin, sa Mobile Legends test, yung dating normal ko na mga 57% yung ibinabagsak, para naging average na ngayon yung 65%. So for a phone like the Vivo V60 Lite na inaabot ng 77%, kahit 2 hours of gaming with max brightness, max volume, max settings, definitely maganda ang battery performance ng phone na to. If ever din na malolobat ang Vivo V60 Lite, meron din siyang 90 watt na flash charge, and upon testing, inabot kami ng 17 minutes to fully charge this phone. Hindi na ito masama given na may 6,500 mAh battery capacity ang phone na to. Meron ding additional na bypass charging feature na nakuha ang Vivo V60 Lite. So of course, it adds flexibility kung paano natin gamitin ang ating phone. Madalas talaga napapansin ko nagagamit ko yung reverse charging ng Vivo V60 Lite. Ayun, kung kailangan nyo ng extra phone tapos gusto nyo gamitin as a power bank, comes in handy yung mga ganitong klase ng feature. Ngayon, doon naman tayo sa camera ng phone na to. So yung main upgrade ng 4G version niya compared dun sa Vivo V50 Lite nga, yung kanyang camera. Kasi this time, meron siyang 50 megapixel na main camera with a Sony sensor, and meron na siyang mas mataas na 8 megapixel ultra wide lens. As opposed to last time na 2 megapixel depth sensor lang ang nakuha natin. Dito din sa harapan, syempre andyan pa rin yung inyong 32 megapixel na selfie camera. For the 5G version, same camera setup yung nakukuha natin. So halos wala talagang upgrade yung 5G version in terms of camera sa kanyang previous model. Hopefully nakakasunod kayo kasi medyo magulo nga, parang ang dami kong phones na kina-compare. Anyway, dun tayo sa main camera ng phone na to. Pagdating sa main camera, nagustuhan ko yung kanyang performance. Talagang maganda yung detail na nakuha natin and yung sharpness na kahit i-zoom in or i-crop mo yung mga photo, nakukuha mo pa rin naman yung mga details. Color-wise, masabi kong medyo mataas ng konti yung contrast natin on this phone, pero para sa akin, likable pa rin naman yung contrast niya. Hindi na underexposed yung mga certain areas, para nagiging moody lang ng konti yung output ng kanyang mga main camera. Moving to the ultra-wide lens naman, it adds flexibility kasi this time meron ka ng ultra-wide lens. Ayun, nakapagbigay naman siya ng maganda enough na quality. With 8 megapixel, hindi ito yung tipong revolutionary for a phone at this price, pero still maganda naman yung detail and colors na nakuha natin. With some slight compromise in terms of quality, syempre comparing to the main camera. Zooming in on our photos, medyo nagulat lang ako kasi maganda yung quality actually ng kanyang zoom camera. As in, makita mo pa yung detail, hindi siya masyadong magkakreate ng noise even doon sa mga less suitable lighting conditions. Definitely a good experience for me. Ngayon, speaking of low light, dito natin mapapansin yung konting compromise kung saan sometimes nagmumukhang washed out yung mga photos even in good lighting. I highly suggest na gamitin nyo yung night mode niya para ma-improve niya yung kanyang color output sa inyong mga low light shots. Ngayon, with a 32 megapixel front-facing camera naman, natuwa ko sa quality niya, especially in good lighting. Pag daylight talaga, magte-take kayo ng selfies, maganda yung kanyang itsura. However, pag medyo na-compromise yung inyong lighting, may tendency mag-soften yung kanyang mga photos. So, main tip ko lang talaga, if magte-take kayo ng selfie, make sure lang talaga na maganda ang inyong light source. Finally, para sa kanyang videos naman, ito yung difference ng 4G at saka 5G version. Kasi with the 4G version, capable lang siya of shooting up to 1080p videos, pero for the 5G version naman, capable siya of shooting up to 5G videos. Mapapansin din na pagdating sa kanyang mga video, medyo lacking tayo on stabilization, so ideally, huwag kayo masyadong magalaw when taking videos on the Vivo V60 Lite. Overall, pagdating sa camera experience ko with the Vivo V60 Lite, meron tayong additional flexibility na nakukuha dahil sa kanyang ultra-wide lens, and pagdating sa quality ng kanyang mga output, as long as meron kayong magandang lighting, kaya mag-produce na magagandang photos with the Vivo V60 Lite. Syempre, in comparison to phones at the same price range. Ngayon, kaya nga kaya ng 4K resolution ng kanyang 5G version, of course, dahil mas malakas ang chipset na nakukuha nito. For the 4G version kasi, nakakakuha lamang siya ng Snapdragon 685 na chipset. However, for the 5G version, nakakakuha siya ng MediaTek Dimensity 7360 Turbo na chipset.
So to explain lang, for the 4G version, hindi actually nagbago yung chipset na ginagamit niya compared to the V50. However, for the 5G version, mas lumakas yung kanyang chipset. At syempre, dahil mas malakas ito, meron tayong mga additional features na nakukuha on this phone. Kabilang na dito yung 5G compatibility ng 5G version niya. Syempre, obvious naman yun. Pero aside pa doon, meron siya yung Wi-Fi 6 compatibility na rin. Naka-Bluetooth 5.4 na rin yung kanyang 5G version. And meron siyang mas mataas or mas mabilis na UFS 3.2 na storage. Tapos, naka-HDR10 Plus pa yung display ng kanyang 5G version. Aside pa dyan, meron pa mga additional na AI features na nakuha ang 5G version na ayun, depende na lang talaga kung ito magiging deal breaker sa inyo. For now, sa 4G version, tinest natin ito at ito yung mga results na ating nakuha. Considering yung price ng phone na to, masabi ko medyo challenging para sa Vivo V60 Lite ang kanyang performance comparing to other competitors. Meron din kasi mga na-release na phone yung 2025 na saksakan ng bilis yung mga chipset nila. Upon gaming, nakakuha pa rin naman ako ng satisfactory results. If you're into casual gaming, gusto nyo yung mga light gaming lang, definitely kaya naman niya maron ng Vivo V60 Lite 4G. Nakapaglaro pa rin ako ng Mobile Legends, however, may mga times na nag-frame drop yung ating phone in max settings, and if ever gusto nyo mas smoother experience, kailangan yung ibaba ang settings on Mobile Legends o kaya in Call of Duty. Syempre, sa game na katulad ng Genshin Impact, kailangan lowest settings talaga tayo para yan maron ng Vivo V60 Lite 4G. If ever na gusto nyo yung mas magandang gaming experience, of course, definitely go for the 5G version with a more capable chipset on this phone. It runs on FunTouch OS, and isa pang bagay na muntik kong malimutan, syempre hindi pa rin nawala ang Aura Light on the Vivo V60 Lite phones. So aside pa dyan, yun na yung mga bagay na kailangan nyo malaman sa Vivo V60 Lite 4G and 5G. Ngayon, magkano nga ba ang phone na to? For the 4G version, available siya with 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Nakakalagay yan ng 14,999 pesos. For the 5G version naman, para sa kanyang 8 plus 256GB variant, nagkakalagay itong 17,999 pesos. At saka para naman sa mas mataas na 12GB RAM with 512GB na storage variant, nagkakalagay ito ng 20,999 pesos. At para sa presyo na to, masabi ko sulit ang Vivo V60 Lite series phones. So medyo i-treat nyo lang talaga yung Vivo V60 Lite 4G at saka 5G as completely different phones. Magkamukha man sila, nagsishare man sila ng same na pangalan, pero madami lang talagang difference sa specs nila for me to treat them the same. Hindi lang 5G compatibility ang pinagkaiba ng dalawang phone na to. Kung sakali yung habol nyo na talaga ay yung mga mas basic use ng isang phone, meron siyang good enough na camera, good enough na performance, and of course, in a tried and tested brand katulad ng Vivo, go for the Vivo V60 Lite 4G. However, kung sakaling gusto nyo talaga yung mas malakas na performance, better camera setup, better camera specs, and also AI features, syempre, mas makukuha nyo yan sa kanyang Vivo V60 Lite 5G. Ngayon, given na mas mahal siya ng 1,000 pesos compared sa kanyang predecessor, kung kakabili mo lang ng Vivo V50 Lite, hindi mo kailangan manghinayang na nag-release sila ng Vivo V60 Lite. Medyo ganito talaga yung Vivo pag nagre-release sila ng phones, kung saan yung mga semi-annual release nila more on parang refinement at hindi talaga complete upgrade. Para sa 4G version, mas maganda or mas flexible na camera setup. Para sa 5G version, mas malakas na chipset performance na nakakapaghatid ng mas marami ring software features katulad ng AI features, yung mga connectivity features katulad ng Bluetooth 5.4 at saka Wi-Fi 6. Medyo challenging lang for Vivo dahil ang dami lang din talaga nagsisilabas ng phones na magaganda ngayon 2025. However, in terms of battery performance, definitely isa pa rin talaga sa frontrunner ang mga Vivo phones. Sa pa na hindi natin makakaila, pagdating sa mga ganitong brand nga, meron tayong premium na binabayaran dahil tried and tested na sila at proven na nagtatagal talaga ang mga Vivo phone. Anyway, yun na ang masasabi ko for the Vivo V60 Lite phones. Hopefully nakatulong to sa inyo at nabigyan kayo ng idea kung eto nga ba yung phone na dapat yung kunin, kung yung 4G o 5G version ba, or kung kakakuha nyo lang ng Vivo V50, dapat ba kayong manghinayang? Para sa akin, hindi naman kasi para mga may extra additional features na talaga ang Vivo V60 compared to the V50. Yun ang masasabi ko about this phone. Sana nakapagbigay ng clarity sa inyo. At kung sakali, hindi lang, kape muna ulit tayo. Natok na ako. At
At kung sakaling nakatulong nga sa inyo, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. I-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa susunod na videos. At kung sakaling nakatulong nga, i-like at i-share nyo na rin. Again, si Alvin, ang New Tech Guy. See you next time. Ingat!